Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay ating ipagpatuloy ang labanan ni Disciple Pedro at Alipid. Matapos nga ang matinding bakbakan ng dalawa ay tila nasa dehadong sitwasyon na si Alipid. Naglaban ng dalawa ng patas. Sinindihan ni Alipid ang ilaw at binigyan si Kim Sun-go ng isang car ambet para hamanin ito sa tamang duelo. Pero hindi niya inaasahan na ang batang kaharap niya ay hindi niya kayang talunin. Nagtataka siya kung bakit hindi niya nakikita si Sun-go. Hindi daw ito pwedeng mangyari. Hindi niya ito o mahuli o mahawakan man lang. Bakit daw hindi niya ito nakikita? Pero biglang nag-iba ang lahat ng ito nang magsimulang maaninag at makita ni Alipid ang mukha ni Sun-go kahit nabulag siya. Nakikita na niya ang lalaking kalaban niya. Inatake siya ni Sun-go at nasira ang car ambet ni Alipid. Tinamaan rin siya sa kanyang dibdib. Sa isip ni Alipid ay hindi daw ito kapanipaniwala. Ang batang kaharap niya ay hindi niya kayang malampasan. Puno na ng sugat ang katawan ni Alipid at ramdam niya na rin ang epekto ng mga atake ni Sun-go. Sinabi ni Sun-go sa kanya na huwag na siyang gumalaw dahil mas masasaktan lang siya. Ang kanyang pectoralis minor muscle sa kanyang dibdib ay nasugatan na niya. Kaya sumuko na lang daw si Alipid. Pero nainis si Alipid at pinatahimik si Sun-go. Sa isip niya, ayaw niya sana aminin pero tama daw si Sun-go. Ang ataking ginawa niya ngayon lang, nagtanggal ng lakas sa kaliwang braso niya. Pero ang hindi niya maintindihan sa lahat, ay ang galing ni Sun-go sa paggamit ng car ambet. Ilang taon ang ginugol niya para ma-master ang paggamit sa car ambet. Parang walang katuturan ang lahat. Sa batang edad ni Kim Sun-go, ay nagawa niyang ma-master ang pakikipaglaban gamit ang car ambet. Sinabi ni Sun-go na kung gusto daw ni Alipid ay papatayin niya ang ilaw. Ang kanyang mga susunod na atake ay magiging seryoso. Sa tingin daw ba ni Alipid ay mapipigilan siya nito gamit ang kanang kamay lang habang siya ay kumpleto pa? Imposible daw ito. Inatake ni Sun-go si Alipid mula sa itaas. Pero nagulat si Sun-go sa ginawa ni Alipid. Kung sinasabi daw ni Sun-go na isang kamay na lang ang pwede niyang magamit, gagawin niya din ito kay Sun-go. Sinalo ni Alipid ang atake ni Sun-go gamit ang kanyang bibig at kinagat niya ito. Hindi daw maaari na hindi niya pwedeng lampasan ang iba. Hindi niya bibitawan ang kamay ni Sun-go hanggang hindi niya ito napapatay. Inatake ni Alipid si Sun-go pero tinamaan ng siko ni Sun-go ang pisngi ni Alipid at nabitawan nito ang kanang kamay ni Sun-go. Seryoso daw ba siya nang sinabi niyang hindi niya ito bibitawan? Tanong ni Sun-go kay Alipid. Ayon sa kanya, sa baba at pisngi ng mga tao, may muscle na tinatawag na masseter muscle. Ito ang ginagamit sa pagmuya ng mga tao. Kung ang muscle na ito ay tinamaan, kahit ang mga gorilla ay babuka ang bibig. Naiintindihan na daw ba ni Alipid ang sinasabi niya? Ang pagpapahalaga sa sarili na siyang sandata daw ni Alipid ay mayroon ding limitasyon. Habang nagsasalita si Pedro ay may narinig si Alipid sa hindi kalayuan. Pinilit na tumayo ni Alipid at tinawag ang pangalan ni Kim Sun-go. Para kay Alipid, si Kim Sun-go ang tao na hinding-hindi niya malilimutan habang nabubuhay siya. Nalito naman si Sun-go kung ano ang nangyayari. Pakiramdam niya ay parang may pinaplano si Alipid na hindi maganda. At ito na nga ang nangyari. Biglang pinutol ni Alipid ang flare na tanging ilaw sa lugar na yon. Biglang dumilim ang paligid. Walang makita si Pedro na kahit anuman. Tama nga ang hinala niya. Biglang nakarinig si Pedro ng mga tao na sumisigaw. Freeze! Pinapatigil nila si Sun-go. Ito ay mga armadong lalaki. Sinasabi nila na nakita na nila ang terorista. Habulin at hulihin daw nila ang lalaking may puting buhok na tumatakbo. Sila ay mga special forces. Mukhang narinig ni Alipid ang mga ito na paparating kaya siya tumakas. Dahil mas nakikilala na niya ngayon si Alipid, mas naiintindihan niya kung gaano kagaling ang batang ito. Patuloy naman sa paghabol ang ibang special forces sa kanya. Sa isip ni Sun-go, hindi niya hahayaang masaktan ang mga inosenteng tao. At kapag nagpatuloy ito, makakatakas si Alipid. Walang may nakakita o nakahabol sa kanya. Bigla siyang nawala na parang bula. Makalipas ang ilang sandali, sa lobby ng Deha Group Building, sa unang palapag ay makikitang abala ang mga special forces sa pag-secure ng gusali. Nilapitan ni Ji-won ang isang sundalo at tinanong kung hindi pa rin daw nila nahuhuli si Alipid. Nasaan naman daw si Kim Sun-go? Ayon sa sundalo ay hindi niya kilala si Sun-go.
At masyado daw delikado dito kaya umalis daw muna siya. Biglang may isang sundalo na mabilis na tumatakbo papalabas ng gusali. Agad itong naramdaman ni Ji-won. Pamilyar ang pakiramdam ni Ji-won sa sundalong yon. Hindi lang yon, pamilyar din ang amoy na ito sa kanya. Ano daw ang nangyayari? Parang may hindi tama. Bigla siyang may nakita sa kanyang bulsa. Ano daw itong nasa bulsa niya? Hinawakan ni Ji-won ang papel at nalaman na gawa sa braille ang sulat dito. Sinasabi sa kanya na mas pag-aralan nito ang echolocation ng mabuti sa susunod. Galit na galit si Ji-won. Alam niya kaagad na si Alipid ang may gawa nito. Ano daw kaya ang pinaplano ng bastardong ito? Sa loob naman ng treatment room ay doon dinala ang mga sugatan dahil sa incident na ginawa ni Alipid. Tinanong ni Sun-go si Ji-won kung kumusta naman ang iba. Ayon kay Ji-won, maswerte ang iba dahil nakaligtas sila at nadala sila dito kaagad at nagamot. Mabuti na din dahil hindi sumabog ang bomba sa leeg ni President Choi Yoon-chang. Makikita na mabuti na rin ang kalagayan ni Grande at Ariana. Nakaposas naman ang sekretarya. Tinanong ni Sun-go ang sekretarya kung gaano na daw siya katagal na isang spy ng Glory. Ayon sa sekretarya ay sa simula pa lang. Maraming tao na katulad niya ang nilalagay ng patago sa loob ng kumpanya. At isang utos lang ng boss ng Glory, ay mamamatay ang buong pamilya nila. Inis naman si Pedro kay Rafael. Halos hawak daw niya ang lahat sa leeg. Lumabas na si Pedro at Ji-won sa kwarto at pinag-usapan si Alipid. Hindi daw maintindihan ni Ji-won. Bakit at paano daw nila nawala si Alipid? Ano daw ang ibig sabihin niya? Tanong ni Sun-go. Ayon kay Ji-won ay parang pinakawalan lang daw nila ang isda na nahuli ni Pedro. Pero nakangiti na sinabi ni Pedro na huwag daw siyang mag-alala dahil dadating ang panahon na tutulungan daw sila ni Alipid. Ano na naman daw itong pinaplano ni Pedro? Tanong ni Ji-won. Gagawin na naman daw ba niya ito ulit? Sinabi ni Pedro sa kanya na huwag siyang masyadong mainip. Maghintay lang daw siya at makikita niya. Sa kabilang banda naman sa hideout ng Glory Club, ay nandoon si Rafael na nag-eehersisyo. Tinanong niya si Disciple Johan o kilala bilang si Alipid. Nagawa daw ba niya ang trabaho para iligpit si Choi Yoon-chang? Iniisip pa lang daw niya ang mga balita para bukas ay parang natutuwa na siya. Pero biglang sinabi ni Alipid na hindi pa daw patay si Choi Yoon-chang. Biglang napatigil si Rafael at tinanong si Alipid kung ano daw ang pinagsasabi niya. Ito daw ba ay dahil natalo din siya ni Pedro? Pero biglang nagsalita si Alipid. Si Pedro daw ay wala doon sa Diheg Group. Walang bakas ni Pedro sa buong gusali na yon. Bigla namang may tumawa at tinawag si Alipid. Unti-unti itong lumapit sa kanya at sinabi na ang tanging nakikita niya lang ay isang talunan na nagpapanggap na wala siyang nakita o anuman dahil tinalo siya mismo ni Pedro. Walang kabuluhan daw ang pinagsasabi niya saad ni Alipid. Kung hindi daw siya titigil sa kakangawa niya ay papatayin niya ito. Ang lalaking ito ay walang iba kung hindi si Tedeo, General Manager ng Glory, isang disciple. Napakaseryoso naman daw ni Johan, nagbibiro lang naman siya. Pero masyado daw galit si Johan, baka nga totoo. Hindi na pinatapos ni Alipid si Thaddeus magsalita at agad itong may tinapon sa kanya. Sinabi ni Alipid na ito na ang huling pagkakataon niya. Kapag pinatuloy pa daw niya ito ay bubutasan niya ng 72 butas ang mukha ni Tedeo. Pero tinawanan lang siya ni Tedeo. Paano daw magiging 72 butas dahil mayroon lang siyang 7? Napangiti naman si Rafael sa naririnig. Si Alipid na tinuturing na pinakamagaling na assassin at kinikilala ng iba na narating na ang pinakamataas na level ng martial arts. Laban naman sa isa na tinuturing na may taglay na kakaibang lakas. Humingi ng patawad si Tedeo sa kanya. Hindi na daw siya magsasalita, pero hindi niya mapigilan na mapansin na ang kanilang nakakabatang kapatid na si Alipid ay wala ng 100% success rate sa pag-assassinate. Biglang sinugod ni Alipid si Tedeo nang napakabilis gamit ang kanyang karambit. Napakabilis na inatake niya si Tedeo pero parang wala lang ito sa kanya. Kakaiba daw talaga ito dahil parang wala talagang nakikita si Alipid, pangungot siya ni Tedeo sa kanya. Naaawa daw siya sa kanya. Kung nakakakita lang daw siguro si Alipid ay baka mas malakas at magaling pa siya sa pakikipaglaban. Nagkasalubong ng atake ang dalawa at parehong napa-atras sila dahil sa impact. Biglang pinigilan sila ni Rafael. Itigil na daw nila ang paglalaro at mag-usap na sila ng masinsinan.
Biglang nagsalita si Alipid at sinabi na itigil nila ang paghahanap sa batang yon. Hindi naman maintindihan ni Rafael ang sinasabi ni Alipid, pero bigla niyang sinabi na siya mismo ang tatapos sa batang yon. Sinong bata daw ang tinutukoy niya? Pagtataka ni Tadeo. Tapusin daw niya ang kanyang sinasabi. Nakakainis daw si Johan. Parating nagsasalita ng hindi tapos at biglang mawawala. Mahirap daw maging close sa kanya. Ano na ngayon ang gagawin nila? Huhulihin daw ba niya si Choi Yun Chang? Hindi sagot ni Rafael. May isang natatanging paraan para malaman daw ito. Ano daw ito? Tanong ni Thaddeus. Ito daw ba ay pareho sa kanyang iniisip? Tama, sagot ni Rafael. Inutusan niya ang katiwala na ihanda ang sasakyan dahil kailangan nilang umalis. Dahil ngayon, ay kailangan na niyang makaharap ang tao na yun ng personal. Makalipas ang ilang sandali, ay dumating na nga ang mga misteryosong kalalakihan sa gusali ng DIH Group. Pinigilan silang makapasok ng Special Forces. Bawal daw silang pumasok sa loob. Ito daw ay isang terrorist scene kaya kahit presidente ay bawal pumasok. Ganoon daw ba? Tanong ni Rafael? Nakakapanghinayang naman. Pero biglang narinig ng ibang sundalo ang commotion sa labas. Ano daw ang nangyayari doon? At sa hindi inaasahan ay nakita nila ang dalawang sundalo na tinapon papasok ng gusali. Nabasag ang mga salamin nito at pinilit na pumasok ni Rafael. Sinabi ng isang sundalo na kailangan nilang tumawag ng support. Bilasan daw nila. Biglang nagsalita si Rafael. Tinanong niya kung kahit presidente daw ba ay hindi makakapasok sa lugar na ito. Pero paanong nakapasok naman daw siya? Ibig sabihin daw ba nito, ay mas mataas na siya ngayon kaysa sa presidente? Napaisip si Rafael, kung nasaan daw si President Choi, ay sigurado nandoon ang isang Pedro. Napaka-interesante at napakaganda daw nito. Pero sa ngayon, ay kailangan niya munang bisitahin si President Choi. Magkakaharap na kaya si Pedro at Rafael sa muling pagkakataon? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!